Ang mga dokumento gaya po ng deed of sale, affidavit of loss at iba pa ay dapat ipinapanotaryo sa isang abogado para maging opisyal at legal. Kaya naman marami ang nagulat kamakailan tungkol sa isang witness na humarap sa Senado na ang dalang sworn statement ay questionable. Dahil sabi po ng abogadong nakapirma sa dokumento ay hindi siya ang nagnotaryo nito. Kaya ang tanong, paano po ba malalaman kung ang notaryo ay totoo at hindi falsipikado? Yan po ang ating aalamin kasama si Attorney Neil Jerome Rebueno sa Legally Yours. Welcome to Kada Umaga, Attorney Neil. Good morning po, Ms. Pia, and good morning to our Kadas. Thanks for being here, Attorney. Okay, lahat po ba ng notary public na makikita natin kung saan-saan, babasa natin ang kanilang mga signages, di ba? Legit po ba itong mga ito? At paano natin malalaman kung itong mga notary public na ito ay legal at totoo? Sadly, Ms. Pia, hindi lahat ng notary public ay totoo. And just as much as may mga lawyers din na peke, may mga peking notaries din. So, paano ba natin malalaman kung totoo ang isang notary public? Una-una sa lahat, ng notary public ay dapat abogado. Okay. Pwede natin silang hingan ng kanilang IBP ID. Or kung wala silang IBP ID... Integrated Bar of the Philippines ID, yes. O kung wala silang IBP ID na dala, pwede natin silang tingnan sa Supreme Court website. Dahil lahat ng abogado sa Pilipinas ay nakalagay ang pangalan sa Supreme Court website. Ayun. Pangalawa, pwede natin silang hingan ng notarial commission. Okay. So kasi, gusto ko na explain na hindi lahat ng abogado ay isang notaryo. Kailangan pa nila mag-apply ng notarial commission para makapag-notaryo sila ng ating mga dokumento. Pwede natin hingan ng pangalawang yon. With that two documents, doon natin malalaman kung totoong notaryo ang abogado. Ano po ba yung special quality ng isang abogadong pwede mag-notarize? Kasi said kanina, hindi lahat ng abogado ay pwede mag-notarize. Kailangan ito ng notarial commission. At hindi ito basta-basta ina-apply lang. Ang notarial commission ay actually pinapetition pa sa korte para lang makapag-notaryo ka. And after that, may mga requirements pa na pagkahaba-haba at isa sa mga requirements pa ay ipopublish pa yung petition mo sa isang dyaryo para mabigyan ka ng notarial commission. So hindi na siya basta-basta na kung sino lang ang pwede mag-apply. Okay. So, hindi rin pala pwede, Attorney Neil, yung Supreme Court website lamang tapos hanapin mo kung legit na abogado ito. Yes, isa pa lang po yun. Notarial commission. Yung notarial commission pa po, kailangan niyo pa pong hingin yun kung tunay siyang abogado. And titingnan pa po natin kasi ang notarial commission ay good for 2 years lang. May mga ibang abogado na nagnotaryo na expired pala yung notarial commission. Yes. Okay. Because ano ba yung pinapatunay ng isang notarial commission? That this abogado is yes, what? This abogado is authorized to notarize your documents. Okay. So, ang iba sinabi, nagreklamo. Bakit may 2-year limit? Baka hindi na sila pwedeng pagkatiwalaan after 2 naman. years. Kasi may mga compliance din na kailangan gawin sa Supreme Court. And medyo matrabaho talaga. Okay. And binibigyan to ng opportunity ng Supreme Court, yung mga abogado, kung ayaw nila mag-notaryo, hindi nila kailangan mag-comply. Correct, yes. correct. Sabi mo nga, mahaba-haba yung qualifications. Yes, mahaba-haba yung qualifications and medyo matrabaho din po. So, okay. Okay. Please explain to Arcadas kung para saan po ba yung pag-notarize ng isang dokumento? Okay. Ang isang dokumento ay ninotarize. Pag ninotarize ang isang dokumento, ito ay nagiging public document. Okay. Ano bang ibig sabihin ng public document? Pag ang public document ay na-notarize, magkakaroon tayo ng presumption of validity. Okay. Meaning, may presumption na tunay yung dokumento. Presumption na tunay yung mga nakasaad doon. Okay. Pangatlo, may presumption na yung pirma ng mga pumirma sa dokumento ay binigay nila yung kusa ng pirma nila at nag-consent sila ng kusa sa mga dokumento. Doon sa mga isinasaad nila? Yes. Oo. And lastly, ano yung pinaka-epekto nito? Pag pinesenta natin ang notarized document sa korte o sa government agency, wala ka ng ibang kailangan patunayan pa na tunay talaga yung dokumentong pinapresenta mo.
So may presumption din ng validity and authenticity. Yun naman. Kaya napaka-importante, Yes, no? napaka-importante. It's very, napakabigat ng weight nito. Yes. So, ano pong ibig sabihin kapag napatunayan na ang isang dokumento ay peke pala ang nag-notarize? Oo. Siyempre, una-una sa lahat, hindi natin mako-consider Hindi it na as valid public yung document. document. Oo. But not necessarily invalid. Wala lang tayong presumption of validity. So hindi natin pwede ipresenta sa korte na sabihin natin na valid na to. Hindi natin pwede ipresenta sa mga government agencies na valid na to dahil peke nga ang notaryo mo. But not necessarily na peke ang nakalaman. Okay. Just the presumption is gone. Okay. Yes. So, give us an example, attorney, ng mga klase ng dokumento na dapat ninonotarize. Una-una sa lahat, yung mga deeds natin, mga deed of sale, deed of donation. Bakit kailangan nilonotarize to? Dahil binibigay natin to sa mga government agencies katulad ng Land Registration Authority pag nagbenta tayo ng bahay at lupa. Or sa LTO pag nagbumibili tayo ng kotse. Kailangan na notarized ito para masabi natin sa mga government agencies na to na tunay yung sale at bigyan mo na kami ng titulo. Yes, pero ngayon as we can see, pwede na rin palang pekein yung undersigned na notary lawyer. Sadly, yes. Nakakatakot. So baka mamaya well, if they didn't do their due diligence in the first the required 2 steps na sinabi ninyo, maaring baka yung natanggap nila hindi pala legit na abogado, Yes. 'di ba? In which case, kung magbenta kayo ng property, Baka delikado, peke, yes, baka peke pala. Oo, or hindi baka pala hindi talaga pala sila sila may may-ari. ari. Exactly. Ay, nakakatakot. So, may batas po ba na parusa para sa mga mamemeke ng pagnonotarize? Yes po, under the revised penal code, pinaparusahan po natin yung falsification of documents. Ang parusa po niyan mula 6 months at pwedeng umabot ng 12 years pataas. So hindi po siya basta-basta parusa lang. May kulong po ito na 6 months na pwedeng tumagal pa ng 12 years pataas. Okay. And who may file this case of falsification of documents? Pwedeng yung attorneying Pineke? Yes, pwede. impostor? Nung, Yes, pwede po. And pwede rin po yung mga naagrabyado ng kontrata, kunwari. Correct. Kunwari, na-falsify yung kontrata ng deed of sale and nawalan sila ng property, pwede rin po sila ang kaso sa nagpeke ng notaryo. At saan po? Is this a regional trial court? Pwede po MTC, pwede po umakit na RTC, depende po sa penalty at sa lala ng pagka-falsify at kung anong nawala Because this is sa'yo. a criminal case Yes, po. yes. Okay. So we can count on our prosecutors to Yes, of course. handle this case for us or help us handle this Yes. case. Yung assuming abogado po yung nagpeke, pwede siya ma-disbar. Yes, mayroon pong mga kaso ngayon sa Supreme Court na mga nagpepeke ng notaryo nila, minsan binabawian lang ng notaryo, bawal lang sila mag-notaryo, minsan nasususpend lang. And meron din naman ng mga nadidisbar talaga sa mga abogadong nagpepeke ng mga notaryo nila. Oo. Or if they're notarize something and they're not qualified to do Yes. it, they don't have that commission like you Yes. said. And also, paano po kung private citizen po ito? What falsification of Yes, documents falsification. ang kanyang kaso. Okay, pag-usapan naman po natin itong balitang pagtanggi ng isang abogado na may kinalaman siya sa pagnonotaryo ng isang sworn statement ng isang taong magte-testify sa Senado. Paano po nangyaring na-notarize ang nasabing dokumento na hindi alam ng nakapirmang abogado at ano ang mangyayari sa kanyang sinumpang salaysay? So, we can only speculate kung ano talaga nangyari. Pwedeng may nameke talaga ng notarial seal niya, may nameke ng pirma niya, or on the other hand, may negligence din siya. Baka pakalat-kalat yung seal niya, and may ibang gumamit. So, pwede rin yun. But we can only speculate until now. Yes. However, as to the document na pinresenta sa Senado, ang sabi ko nga, not necessarily naman na peke na nakalaman dito. But
yung presumption ng regularity is wala na. Pwede nang tanungin ng mga tao kung tunay ba talaga yung mga nakasulat dyan dahil peke naman ang pagkakanotaryo na to. Oo nga. Kasi nga po, how about yung lawyer po na talagang authorized to notarize something, do they have a responsibility to ascertain na yung pong sinumpaang salaysay is actually true? Yes. Because you're gonna affix your seal Yes, to to an it. extent, meron po. Kasi pag titingnan po natin yung notaryo sa dulo, nakalagay, before me, Juan de la Cruz appeared before me, right? Correct. So, ibig sabihin, dapat sa harap mo mismo, sinabi nung nagpapanotaryo na ito po yung gusto kong sabihin at totoo po yung mga nakasabi dito bago mo siya notaryohan. Oh, but they don't have to, the lawyers have to double check and do research. Not necessarily. Kasi yun na nga po ina-affirm na nung nagpapanotaryo Once na you swear, totoo. Yes. You already swore by it, so there's an assumption na totoo talaga yung You're sinabi telling mo. the truth. Yes. Grabe. Okay. Ngayon naman, attorney, I'm going to hand over the floor to some of our kadas para sa kanilang mga katanungan. Kaya let's play the first question. Nagpanotaryo ako ng affidavit of loss para sa nawala akong ID. Pero yung pumirma at naglagay ng seal ay ang staff ng notary public at hindi yung mismong abogado. Okay lang ba yun, attorney? Magandang tanong yan, no? Kasi... Pwede ba yun yung staff lang? sabi ko nga kanina, may mga negligence din talaga on the part of the lawyers. Kasi kunwari, minsan, may hearing si attorney, wala sa opisina, and may papanotaryo. Usually talaga marami, secretary nagnonotaryo. And bawal po yun. Okay. Isa po yun sa mga pinagbabawal sa rules on notarial practice. And What, the secretary will forge the signature? Yes po, bawal na bawal po Hindi yan. pwede yun. So, yun nga po, sabi ko nga, may mga abogadong binabawian ng Notarial Commission. Because of that. May mga nasususpend or mga nadidisbordan just because of that. At saka technically po, attorney, no, if you're the one having, you should appear. Yes. Personally, face-to-face, before hindi me, po diba? ba? Oo. Yes. Pero hindi ba yata ako naka-experience ng personal appearance anywhere? Bakit po nangyayari yun? Eh, yun nga po, kasi akala ng mga mararami na simple lang yung pagnonotaryo. Pero mabigat po talaga yung effect niya. If I'm going to be like a super strict lawyer, I would not allow Yes. that. Dapat talaga. Bawal. Dapat Dapat face-to-face, face sworn to face. before me eh. Exactly. Sworn before me. Pero marami, sadly, marami talagang hindi na... Nagka-cut ng corners. Yes. Oh my gosh. Okay, second question. Let's play it. Attorney, may kaibigan po kasi akong bumili ng second hand ng motor pero walang deed of sale. Ngayon, kailangan niya na mag-renew pero hinahanapan siya ng LTO ng notarized deed of sale. Ngayon, possible po ba na magpagawa ng deed of sale at ipanotaryo kahit tapos na ang bentahan? Thank you for that. No? Pwede naman. Kailangan lang, again, hanapin lang yung nagbenta at sabay silang gagawa ng deed of sale, sabay nilang pipirman. At syempre, sabi ko nga kanina, sabay silang haharap sa notaryo. Oo, correct. Pwede pa yung habulan. Kasi, buti na lang hindi siya naloko. Buti Dahil na hindi lang. siya, di ba? But siguro, for future use, if she decides to sell it again. Yes. Di ba? And third question from our kadas. Let's see. May tanong ko lang po kung may expiration ng pagpapanotaryo. Yan. Okay, hindi po yung lawyer, Yes. Yung may document. expiration. Yung document po, pag ang notarized document po ay walang expiration. Ayun. So, hanggang kailangan siya, it's valid. Oh, nice. Kaya, attorney, ano po ba yung proseso? Halimbawa, okay, first you have to appear Yes. personally before the notary public. Yes. Okay, and then what else happens, transpires So, after that? after you appear before the notary public, tatanungin nila kayo, May swear to tell the truth din po ba yun? yung iba, gumagawa talaga, and dapat naman talaga. Yung iba, tinatanong, pinirmahan niyo ba ito in your own volition? Hindi ba kayo pinilit? Hindi ba vitiated yung consent ninyo? And after that, tatatakan na ng seal ng notaryo and i-register pa to sa notarial register. Naka-record po itong lahat at pinapasa po itong lahat sa executive judge ng jurisdiction kung nasan ka. And after that, pipirmahan na po ng notaryo and
notarize na po ang inyong document. It shouldn't take longer than 10 to 15 10 minutes. to 15 minutes. At magkano po usually? Is there like one standard rate for this? Per jurisdiction, may mga recommended rates po ang local IBP chapters. But usually, it doesn't, mga 200, 300 for simple documents. And sa mga deed of sale, pag may value yung nasa notaryo or nasa document, usually sinisingil ng notaryo is 1 to 3% of the value of the sale. Okay, kaya attorney, your last few pieces of advice for Arcadas about how to notarize their documents properly. Again, pinaka-advice ko talaga is appear personally before the notary. Kasi marami talagang nadadali sa cutting corners. If you really want your document to be as authentic as possible at wala kayong maging problema in the future, appear personally before the notary. And of course, do your due diligence also. Alamin na kung totoong abogado at notary ang pinapagnotaryahan ninyo. Tama. And for other legal concerns, Attorney Neil, saan po ba kayo pwede makontak ng mga kada? You can contact us sa aming website ng law firm, sadsadtamesislaw.com, and sa social media, Sadsadtamesis Legal and Accountancy Firm. Maraming salamat, Attorney Neil. Thank you, Ms. Very Pia. enlightening at very timely ang ating discussion ngayong umaga. At mga kada, mahalaga po ang notaryo dahil ito po ang nagpapatunay ng authenticity ng nakasaad sa isang dokumento. Kaya mag-ingat po tayo kapag tayo po ay magpapanotaryo. Tiyakin natin na ang notary public na ating pupuntahan ay legal at mapagkakatiwalaan. Let's get together, Sunnet 25. Sunnet 25.